Kinakailangan, dalhin mo muna sa plenary. Opo. Para sa aksyon ng nakararami. Ganon. Oho. Para sa ganon ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Eh wala pa eh. Opo. Bakit inunahan mo yung tradisyon? So dinamumuliti ka ka. Suman Sheila Kimbo, nung time na yun, baka sabihin kong, hindi na po natin susundin ang tradisyon na yan sa araw na ito kasi iba po ang sitwasyon ngayon, iba po ang sitwasyon noon. So, Oo, hindi, sasagutin ko lang. Ayun. Sino ka? I will leave it Oo. to the House of Representatives to decide such a proposal as presented. Ayun. Ang ibig sabihin yan, parang umupo siya. Ayun nga. Ayaw ko na pong idepensa. Ayun nga. Hindi mo ba igagalang yun? Pati ba naman yun, hindi mo igagalang? Pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kayo ba? Kayo ba ang kabuuan ng House of Representatives? Oho. Para hatulan ninyo kung ano yung mabuti sa atin? Oho. Oh. You may not want her presence here. You may not want the kind of answers that she provides to you. Opo. But you have to respect the office of the Vice President. Yun. Anong klasikang mamamayan hindi mo igagalang ng opisina ng Pangulo? Oho. Opisina ng pangalawang Pangulo? Oh. Parliamentary procedures grow from Oho. and enriched by Opo. Oo. experiences, traditions, and precedents. Oho. Kinakailangan, dalhin mo muna sa plenary. Opo. Para sa aksyon ng nakararami. Ganon. Oho. Para sa ganon ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Eh wala pa eh. Opo. Oo. Bakit inunahan mo yung tradisyon? So dinamumuliti ka ka. So dapat pala, kasi harapin natin ang katotohanan ko, may mga tradisyon noon pa man. Tayo bilang mga Pilipino, sa pagsapit ng panahon ito, yung mga tradisyon ngayon ay nababaliwala. Nakakapanghinayang, ano? Kasi maganda ang tradisyon Pilipino, pero sa makabagong panahon ay hindi na po nasusunod. Ngayon, dito sa pangyayari ito, kung yun pala, at ang tradisyon, kung gusto natin palitan, baguhin na nito. Ang kabuuan pala ng Kongreso dapat na magpasya. Nakasulat kasi sa tuntunin eh. Ayun! Kasi kung tinanong nila ko doon, dala-dala ko yung Opo. the rulings of the chair. Sabi niya, Opo, ipakikita ko sa kanila. In order to break that tradition, sabi niya, it has to be supported by the majority of the members of the House of Representatives. Ang ibig sabihin nun, plenary. Oho. Committee yung committee lang kami. Kaya ang tanong ko, ito bang committee ito? Oho. Merong otoridad para itapon yung sabi niya, no. Okay, kaya nga. Kaya pala yung natuwa ganun ang ako ngayon. Kaya parang ganyan ang sagot niya. So sa magawit, sumang-ayon pala sila ngayon. Kaya natuwa ako eh. So, if that is your answer, Madam Chair, I now respectfully move. Kasi ang alam ko, bumalik na kami sa tradisyon eh. Ibig sabihin, magpapasakop na sila, magpapatali na sila sa tradisyon, wala nang magtatanong. Tama? Tama. Oo, di nag-move na ako. Objection kanila. Di natuwa naman ako. Alam ko, pag nag-object, kagaya din ang nangyari nung nakaraan, na wala yung objection na yun, hindi pinakinggan ng objection, ang pinakinggan yung motion pa rin. Alang-alang. Opo. Alang-alang sa pagsunod do sa tradisyon. O wala rin eh. Kung sabi ko, Opo. double standard. Ha? Yung sinasabi mo, taliwas sa ginawa mo. Aha. Well, ako kasi kami ni Nelson, hindi po kami mambabatas, hindi namin alam yung rules na gano'n, ano, ha? Kasi kung ang pag-uusapan po ay tradisyon, kung ako si Congresswoman Sheila Kimbo, nung time na yun, baka sabihin kong, hindi na po natin susundin ang tradisyon na yan sa araw na ito kasi iba po ang sitwasyon ngayon, iba po ang sitwasyon noon. So, Oo, sasagutin ko lang. Yun. Sino ka? Yun palang mangyayari. Ikaw ba? Oho. Ay may karapatang sabihin mo yan sa pansarili mong opinion? Ayun. Oho. Kasi po nga, yun din po ang sentimiento na napakarami sa social media. Kasi hindi nila naintindihan yung rules na yan, ha? Kaya nga natin pinapaliwanag. Yun, Tingnan mo, halimbawa, sa mga batas natin, may tinatawag na landmark decision. Landmark decision. Kaya sinasabing landmark decision, yung desisyon na yon, napakalaki ng naging epekto sa lipunan. Isang matibay na desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Pero pagkatapos ng 30 taon, 50 taon, babaguhin yung landmark na yun eh. Pero merong isang desisyon na gagawin para baguhin yun. Isang panibagong landmark. Gagawin niya ngayon. We are reversing that landmark decision. Isa sa mga desisyon na yan, ibigyan natin ng paghalimbawa. Ayun, kaya pala. Merong mga naunang desisyon, siguro 30-40 years ago.
Naalala mo yung isang relihiyon na kung tawagin ay saksi ni Jehovah. Ito, for purposes of discussion. Walang intensyong anuman. Walang intensyong anuman. Parang magliwanag sa atin Yes, kung po. paano pinapalitan. Dito, Korte Suprema na pinag-uusapan. Opo. Kayang palitan, pero gagawa ng panibagong ruling. Okay. Doon, mga siguro 1950s or what, ang nakalagay doon, kasi hindi sila sumasaludo sa bandila. Opo, labag sa kanila yun. Labag sa kanila yun. Paniniwala nila. Oo. Flag racing. Meron silang sinisitas na talata. And sabi ng Korte Suprema, ganito yan yung hinihingi na paggalang Opo. ng ating saligang batas, hindi naman katapat ng sinasabi ninyong pagsamba. Hindi paggalang lang naman ang ibig sabihin. Ibig sabihin, sumaludo ka sapagkat Pilipino ka. Opo. Bahagi ng paggalang Yun ang ruling noon. After 30, 40 years, binago. Okay. Aba, meron silang karapatan kasi tuntunin ng kanilang paniniwala. Sa makatwid na baligtad. Mas nanaig. Bakit ko sinasabi ito? May pagkakataon na baguhin yun. Ngayon, Opo. balik tayo sa tradisyon namin. Papayag ako, bakit hindi? Pero kinakailangan idaan lahat. Sa isang mekanismo. Halimbawa, ang una kong gagawin, sige, total, gusto nyo magbago na lahat. Unahin na natin ang pagbabago dito sa mga komite. Ayan. Meron tayong tradisyon dito, pagka magsisimula na yung interpellation, yung unang-unang magtatanong, palaging miyembro ng minority. Ayan. Opo. Tradisyon niyo po talaga yan. Totoo. Kahit na ikaw ang pinakahumuling dumating. Opo. Kahit hindi ka nagpalista. Basta't ang unang isipin mo, ikaw Miyembro ng minority. nakaupo ka ron alas 7:30 ng umaga. Pero hindi ka miyembro ng minority. Opo. Hindi. Majority si Opo, Nelson. Nelson, oo. Ikaw minority ka. Si Nelson majority. Kauna-una siya Pero dumating. si Nelson dumating 7:30 ng umaga. Opo. 7:30. Nagpalista ka 7:30. Si Jen dumating 9:30. Miyembro ko ng minority. Kararating mo lang, minority ka. Mukhang magiging congressman tayo dyan. Okay? Siyempre, Kung tutuusin mo, dapat si Nelson ang mauna doon. siyempre, nauna ng 2 oras sa'yo Nauna ako. Pero dahil sa tradisyon, palaging ikaw. Ayun. Sasabihin ko ngayon, alisin na yan, Tradisyon yan. First come, first serve dapat. Kung sino yung nauna nagpalista, yun na lang. Dapat. Nakasalig yung kako sa tuntunin. At yan ang pinakamakatarungan. Bakit ako nagpapasakop dyan kahit masakit ang loob ko? Kunwari, masakit ang loob mo, Nelson, di ba? Masasakit din naman ang loob mo talaga. Napapasakop ako, sabi ni Nelson, kahit medyo naiinis ako. Sapagkat pumayag ako na magpatali sa tradisyon dahil member ako ng House of Representatives. Tama. Gusto nyo tanggalin na natin yan? Tanggalin na natin lahat yan. Kasi ngayon, kung kahapon ng komentaryo namin, ang banggit namin, meron talagang mga tradisyon na hindi talaga akma ngayon. Well, kung ganyan pala ang rules ng Kongreso, Pala, gumawa sila muna ng paraan. paraan na para binago. maalis ang tradisyon na yan. Tingnan mo, halimbawa, ikaw naman Jen, Congressman Jen Subarjaga, nagpalista ka, nag-deliver ka ng privilege speech. Opo. Siyempre, may interpellation yan. Opo. Biglang nagpalista ito. I-interpellate ko yan. Kunyari, hindi kayo magkabalahibo, no? Opo. Kasi inupakan mo yung inupakan mo yung distrito niya. Siyempre, tatayo ito. Siyempre, Ngayon, ikaw naman, gagamitin mo yung tradisyon. Gagamitin mo yung tradisyon. Bigla kang umupo. Hindi ka nasasagot sa anumang katanungan. Hindi ka na mapipilit na tanungin ka pa ni Nelson. Tradisyon yun Pag umupo na, hindi na pwedeng pilitin patay. Yun ang unwritten rule. Kapag umupo, yung pala taong mga ganung nag-deliver rules. ng privilege speech, kahit ano pang gawin mo, Wala na. kahit pumunta ka pa sa speaker, wala kang magagawa. Tradisyon yun. Hindi ako pinayagang magtanong sa So, kanya. nakakaintindihan tayo siguro. Ngayon, Opo. sabi ng Vice President, tayo, pinag-usapan natin, level lang ng congressman. Di ba? Kung tutusin, sa tingin ko, mas mababa naman tayo kaysa sa Vice President. Okay. Sabi ng Vice President, Madam Chair, I forgo my opportunity to defend the budget of the office of the Vice President by question and answer, and instead, I will leave it. I will leave it
to the House of Representatives to decide such a proposal as presented. Ayun. Ang ibig sabihin niyan, parang umupo siya. Ayun nga. Ayaw ko na pong idepensa. Ayun nga. Hindi mo ba igagalang yun? Pati ba naman yun, hindi mo igagalang? Pangalawang Pangulo ng ating bansa. Sinabi niya, bahala na po kayo. Oho. Pati ba naman yun, hindi mo pa igagalang? Ayun. Eh kung yung umupo Oho. kung tutuusin mo may pagkabastos yun dyan. Bakit ka mo? Ni walang kasagot-sagot, biglang umupo pero hindi mo mapipilit na bumalik doon. Ayun. Hoy, bumalik ka doon, may tatanong ako sa'yo. Nag-privilege speech ka, inupakan mo ako, tapos bigla kang uupo. Hindi ba kung tutuusin may pagkabastos yun? Mali nga naman yun. Kasi alam mong tatanungin ka niya. Opo. Medyo mahihirapan ka sa mga tanong niya dahil hindi naman kayo magkabalahibo Oho. Ang gagawin mo ngayon, uupo ka na lang na basta. At pagiti-ngiti ka pa. Ayun. Pagiti-ngiti ka pa Pangisi-ngisi pa. Oo. Pero wala kang magagawa dahil tradisyon. Ayun. Oho. Ngayon, paano ngayon? Tanggalin na natin lahat ng mga tradisyon na yan? Dapat siguro, Kong. Kasi mukhang hindi na akma. Gaya ngayon. Ang komento nga namin kahapon sa isang simpleng tradisyon noon, na marami na pong tradisyon talaga na hindi na nasusunod sa kasalukuyan, Kong. Baka naman yung tradisyon sa Kamara na ginagawa nyo dati, baka kinakailangan na rin baguhin sa mga Oo susunod nga, pa. pero merong formal na ceremony. Mayroon pa lang mga proseso, Madali may naman gawin. mekanismo. Halimbawa, nagpulong-pulong kami. O sige, dahil sa mga huling mga pangyayari sa ating buhay, huwag na natin sigurong igalang Oho. ang opisina ng Pangulo at saka pangalawang Pangulo. Oho. Subject for questioning na rin dapat sila, di ba? Hindi ba? Hindi. Ganito, parang hindi na tama. Kunwari, ganun. Opo. Kailangan pagtatanungin na rin natin ang opisina ng Pangulo. Kasi sa mahabang panahon, hindi nga natin na itatanong. Halimbawa, nag-uusap-usap kami. Huwag na nating isaalang-alang yung paggalang, yung kaukulang paggalang, pagtatanungin natin. Opo. O, gagawa tayo ngayon ng isang ceremony sa plenary yan. Oho. O, merong mag-move. Mr. Speaker, I move that the time-honored tradition of refusing to ask questions in deference and respect to the office of the President and the Vice President, we have to set aside that tradition Oho. Okay. because it is inconsistent with the provision of the Constitution, particularly public office is a public trust. Yan. Halimbawa, Opo. ganon. Yun ang linya. O Opo. debate ngayon. Debate. Opo, Pagkatapos ng debate, pagtalunan natin ngayon, those who are in favor of disposing the time-honored and well-kept tradition of the House since time immemorial, say aye. Ay, ano. Ay. Mahina. Yung nay, ayaw ka. Walang mangyayari. Pero kung malakas yung ay, tapos ang tradisyon. Ayun. Hindi yun, nandito lang kayo. Sino ba kayo dyan? Committee lang tayo? Kayo ba? Kayo ba ang kabuuan ng House of Representatives? Para hatulan ninyo kung ano yung mabuti sa atin? Oho. Well, ako ko nga, ang dapat din nating mapalutang dito, yung binanggit ninyo, wag natin tignan yung tao, kundi ang dapat natin tingnan ay yung tanggapan. Oo nga, kasi siminate, sabi nila. Siminate like. Sabi ko, you may not like, sabi ko din, you may not like the person occupying the office. You may not want her presence here. You may not want the kind of answers that she provides to you. Opo. But you have to respect the office of the Vice President. Yun ang dapat na lumutang sa bahay. Iba yung tao na nag-occupy, iba yung opisina. Yun ang hindi nila maintindihan eh. Yung Pangulo ng Pilipinas, si BBM. Opo. Kung ayaw mong igalang si BBM, bahala ka sa buhay mo. Pero yung opisina na yun, Bilang Pangulo ng bansa, yung yung tanggapan Pangulo ng bansa. Tama. Anong klase kang mamamayan, hindi mo igagalang ang opisina ng Pangulo? Opisina ng pangalawang Pangulo? Kaya nga sabi ko sa kanila, we are defined by the traditions that we proclaim and that we keep. We are supposed to be honorables. Why do you think you are supposed to be called honorables when you cannot even honor the traditions that we keep